Hack Story presents. Magandang araw sa inyo mga ka-Hack Story. Ako ito si Papa Ray na siyang bagong maghahatid ng mga makabuluhang kwento sa channel na ito. Matagal-tagal tayong hindi nakapag-upload dahil sa mga issue sa YouTube. Pero in God's will, magtutuloy-tuloy na ang pag-upload natin sa channel na ito. Bago natin simulan ang kwentuhan, hinihingi po namin ang inyong like sa video na ito. Sobrang laking bagay po niyan para sa ating channel. Kung may komento rin kayo sa kwento ay ikomento nyo lamang ito sa baba at tiyak na babasahin namin yan. Marami nga rin po pala ang mga nalilito dahil ang dami na nating channels. Itong nasa screen lamang po ang ating legitimate channels. Kaya subscribe na po. Ang kwentong ibabahagi ko sa inyo ay tungkol sa kung paano naging bilanggo sa sarili niyang kahinaan ang 18 taong gulang na dalagang si Hazel at kung paano binago ng tadhana ang takbo ng kanyang buhay. Noong mamatay ang kanyang mga magulang sa isang malubhang trahedya noong bata pa lamang siya, kinupkup siya ng kanyang tiyahin na si Tita Amanda. Pero imbis na alagaan, itinago siya nito sa loob ng bahay at ginawang utusan. Dahil doon, lumaki siyang no read, no write. Isang kahinaan na naging mitsa para abusuhin siya ng buong pamilya. Isang umaga ay tinulungan niya ang tiyahin sa pagluluto ng kanilang tanghaliang tinolang manok. Ano po, tita? Ang sabi ko, anak, may tumawag na naman na buyer mula sa Cebu. Interesado silang bilhin ang natitirang lupain na iniwan sa'yo ng mga magulang mo. Handa silang magbayad ng 10 milyong piso, Hazel. Isipin mo yan, 10 million pesos. Mababago na niyan ang buhay natin. Hindi siya makasagot ng maayos dahil alam niya sa sarili niya ang kanyang kahinaan. Ang kawalan ng kakayahang magsulat at magbasa. Pero, tita, hindi ko naman po alam kung paano magbenta ng lupa. Hindi ko nga po kayang basahin ang mga dokumento na ipinakita niyo sa akin nung isang araw. Agad na lumapit si Tita Amanda at hinawakan ang kamay ni Hazel. Ramdam na ramdam ni Hazel ang init ng palad nito, na tila ba isang mapagkalingang ina ang nag-aalaga sa kanya. Huwag mo nang isipin yan, aking pinakamamahal na pamangkin. Kaya nga nandito si tita, di ba? Ako nang bahala sa lahat ng papeles. Pirma o thumb marks mo lang ang kailangan. Gagawin kong lahat para sa kapakanan mo dahil ikaw na lang ang natitirang alaala ng kapatid ko. Salamat po, tita. Ang bait-bait niyo talaga sa akin. Walang anuman, anak. O siya, sige na. Lumabas ka muna at bumili ka ng toyo sa tindahan sa kanto. May nakalimutan akong isama sa lulutuin ko para sa hapunan. Tumango si Hazel at mabilis na lumabas ng bahay. Habang naglalakad, tila lumilipad ang kanyang isip. Iniisip niya ang lupain sa Cebu. 10 milyon. Napakalaking pera. Hindi napansin ni Hazel na humaharurot ang isang kotse patungo sa kanyang direksyon. May mga taong sumisigaw sa gilid ng daan, ngunit huli na ang lahat. Isang malakas na kalog. Tunog ng nagrerehas na gulong. At matinding sakit ang huling naramdaman ni Hazel bago tuluyang nagdilim ang kanyang paningin. 2 araw ang lumipas bago tuluyang nagkamalay si Hazel. Pagdilat ng kanyang mga mata, sumalubong sa kanya ang purong puting kisame at ang amoy ng gamot. Nasa loob siya ng isang ospital. May kung anong makinarya ang nakakabit sa kanyang katawan. Nasaan ako? Diyos ko! Salamat at gising ka na, Hazel! Agad na pumasok si Tita Amanda kasama ang kanyang pinsan na si Joshua. Umiiyak ang matanda habang yakap-yakap siya. Ngunit sa pagkakataong yun, may kakaibang nangyari. Biglang sumakit ang sintido ni Hazel. May narinig siyang kakaibang ugong sa loob ng kanyang tainga na sinundan ng isang malinaw na boses. Ang boses ay kay Tita Amanda. Ngunit hindi naman bumubuka ang bibig nito. Bakit ba nabuhay ang tanong to? Kung tuluyan siyang natikok ng boss, mas madali sanang tikian ang pirma niya sa tidong sale para makuha kong 10 milyon sa Cebu. Nanlaki ang mga mata ni Hazel. Tumingin siya kay Tita Amanda
na kasalukuyang nagpupunas ng peking luha sa mukha. Hazel, 2 araw ka nang walang malay. Mabuti naman at nagising ka na. Tinupad na rin sa wakas ni Lord ang lahat ng mga prayers namin. Napalingon naman si Hazel kay Joshua na nakatayo sa paanan ng kama. Narinig na naman niya ang isa pang boses. Buisit na babaeng to. Paalam mo na nga, naging pabigat pa. Kailangan mapapirma agad din sa bentahan pagkalabas dito para makuha na namin ang porsyento namin. Napasa po si Hazel sa kanyang ulo. Nababaliw na ba siya? Naririnig niya ang totoong iniisip ng mga tao sa paligid niya. Ang kanyang aksidente ay nag-iwan sa kanya ng isang pambihirang kakayahan. Ang makabasa ng isip. At ang unang katotohanang sumampal sa kanya ay ang katotohanang ang pamilyang kumupkup sa kanya ay walang ibang hiling kundi ang mamatay na lang siya. Pilit na pinakalma ni Hazel ang kanyang sarili. Nagpanggap siya na walang alam. Tita, masakit pa po ang ulo ko. Gusto ko na pong makauwi. Oo anak, pero tatawagin muna namin ang doktor, okay ba? Tumangulang si Hazel at dahan-dahang humiga muli sa kama. Ramdam niya ang mabilis na tibok ng kanyang puso. Hindi dahil takot sa doktor, kundi dahil sa mga boses na patuloy na umuuga sa kanyang utak. Ilang sandali pa ay bumukas ang pinto ng pribadong silid. Pumasok ang isang lalaking naka-white gown na may hawak na clipboard. Kasunod si Tita Amanda at Joshua na nakabuntot na parang mga maamong tupa. Good morning, Hazel. Ako si Doc Ramos. Kamusta ang pakiramdam mo? Medyo masakit pa po ang ulo ko, Doc. At parang may kakaiba po akong naririnig. Agad na lumapit si Doc Ramos at naglabas ng isang maliit na pen light mula sa kanyang bulsa. Lumapit din si Tita Amanda sa gilid ng kama. Kunwaring nag-aalala at hinawakan ang balikat ni Hazel. Diyos ko, Doc! Pakicheck naman po ng maayos ang pamangkin ko. Baka kung ano nang nangyari sa utak niya pagkatapos ng salpukan. Sa sandaling hawakan ni Amanda ang balikat ni Hazel, biglang naramdaman ni Hazel ang isang pamilyar na kuryente sa kanyang sintido. Kasabay ng pag-ilaw ng penlight ni Doc Ramos sa kanyang mga mata. Pumasok ang 2 magkaibang boses sa kanyang isip. Sana may damage sa utak niya para mas madali siyang utuin sa mga papeles. Doc, sabihin mo ng tuluyan ng nabaliw yan para kami lang mag-control ng pera niya. Yun ang boses ni Tita Amanda. Napapikit si Hazel dahil sa talas ng boses na yon sa kanyang ulo. Ngunit ang mas ikinagulat niya ay nang magsimulang mag-isip si Doc Ramos habang tinitignan ang kanyang mga mata. Normal naman ang pupil reflexes niya, pero kailangan panindigan ko ang usapan namin ni Amanda. Malaki ang porsyento ko kapag naideklara kong hindi na normal ang pag-iisip ng pasyente. Nanigas ang buong katawan ni Hazel. Maging ang doktor na nag-aalaga sa kanya ay kasabwat din pala ng kanyang tiyahin. Nabayaran na pala ito para palabasin na wala siya sa tamang pag-iisip upang makuha ang kanyang pirma o thumb mark para sa lupain sa Cebu. Hazel, tignan mo itong ilaw. Sundan mo kung saan ko ituturo, okay? Ipinailaw ni Doc Ramos ang penlight sa kaliwa at kanan. Sumunod naman si Hazel. Sinusubukan niyang maging perpekto ang bawat galaw upang walang makitang butas ang doktor. Pagkatapos ay kumuha si Doc Ramos ng isang maliit na reflex hammer at tinutok ang kanyang mga tuhod. Normal ang reflexes ng kanyang katawan. Sige nga Hazel, subukan mong pisilin ang kamay ko. Ibinigay ni Doc Ramos ang kanyang kamay at pinisil ito ni Hazel ng may sapat na lakas. Okay, physical senses are responsive, pero sabi mo kanina, may kakaiba kang naririnig. Ano ang ibig mong sabihin? Tumingin si Hazel kay Tita Amanda na noon ay abot-abot ang kaba sa hitsura. Naghihintay kung ano ang sasabihin niya. Kung sasabihin ni Hazel na naririnig niya ang iniisip ng mga tao, siguradong gagamitin nito ng doktor para ideklara siyang tuluyang nabaliw at ipasok sa mental institution. Agad na nag-isip ng mabilis si Hazel. Ginamit niya ang kanyang pagiging no read no write bilang pananggalang. Ano po, Doc? Parang may ugong lang po ng bubuyog sa loob ng tenga ko. Kasi po nung nabangga ako, parang dun po tumama ang ulo ko sa semento. Pero ngayon po, nawawala na rin naman.
Huminga ng malalim si Doc Ramos at sumulat sa kanyang clipboard. Kasabay nito ang pagpasok muli ng kanyang isip sa utak ni Hazel. Sayang, akala ko may pwede na akong gawin dahilan para sa medical report. Mukhang kailangan kong mag-imbento ng ibang kondisyon para mapalabas naming wala siya sa tamang katinoan. Paano kaya? I see. Tinnitus lang yan dahil sa trauma ng impact. Mrs. Amanda, sa tingin ko ay pwede na siyang makalabas sa mga susunod na araw. Pero tignan natin kung kaya niyang maglakad ngayon. Thankfully, hindi naman ganun kalala ang pinsalang natamo niya sa katawan. Pero dahil sa trauma sa ulo, I suggest na iwasan muna niya ang maging emosyonal. Mas mabuting manatili muna siya sa tahimik na lugar at pirmahan agad ang mga importanteng legal na bagay para hindi na siya ma-stress sa hinaharap. Nakangiting lumingon si Tita Amanda kay Doc Ramos. Bakas ang pasasalamat sa tulong na ibinigay nito sa kanilang plano. Napakagandang payo, Doc. Maraming salamat. Ako nang bahalang mag-asikaso sa kanya sa bahay para hindi na siya ma-stress. Nang makaalis si Doc Ramos, lumapit si Joshua sa tabi ng kama ni Hazel at ngumiti ng nakakaloko. Insan, magpalakas ka ha? Para kapag nakauwi na tayo, makapag-relax ka na. May inihahanda si Mama na sorpresang outing para sa'yo. Masarap sa dagat, sariwa ang hangin. Doon ka magpagaling. Habang nagsasalita si Joshua, narinig ni Hazel ang kadiliman sa isip nito. Mag-enjoy ka na sa natitirang mga araw mo, Hazel. Dahil sa outing na yan, titiyakin kong hindi ka na makakabalik ng buhay. Tumingin si Hazel sa kanyang pinsan at tiyahin. Sa labas, mukha silang mga anghel na nag-aalala sa kanya. Ngunit sa kanyang isip, nakikita na niya ang mga demonyong nag-aabang sa kanyang pagbagsak. Dahan-dahang sumilay ang isang tipid ng ngiti sa labas ng labi ni Hazel. Isang ngiti na hindi nila alam kung ano ang ibig sabihin. Sige po, Tita. Joshua, excited na po akong makauwi. At excited na rin po ako sa outing natin. Pagkalipas ng 2 araw, nakabalik na sila sa kanilang bahay. Patuloy ang pagpapanggap ni Hazel na wala siyang alam sa plano ng kanyang tumayong pamilya. Ngunit sa bawat pagkakataon, patuloy niyang binabasa ang isip ng kanyang mga kamag-anak. Nalaman niya kung paano siya pinagtatawanan ng mga ito sa likod niya. Kung paano ang tingin sa kanya ay isang kasangkapan lamang para yumaman sila. Ngayon, natuklasan niya na kaya pala biglang naging magaan ang pakikitungo sa kanya ng buong pamilya nitong nakaraang 2 taon ay dahil sa lupang meron siya sa Cebu. Dati kasi, magmula bata pa lang siya ay isang alila na ang turing sa kanya ng lahat. Siya ang pinapagawa ng lahat ng mga gawaing bahay at kapag may mga nawawala pa sa bahay ay siya ang pinagbibintangan. Halos araw-araw rin siyang nakakarinig ng bobo at tanga mula sa mga ito. Ngayon ay nalinawan na siya kung saan nanggagaling ang biglang pag-iba ng ihip ng hangin. Ilang araw na nagpapagaling si Hazel sa bahay ng kanyang tiyahin. Todo alaga sa kanya ni Tita Amanda at asawang si Carmelito. Ganon din si Joshua. Bawat isa ay tila nagpapaligsahan sa kung sino ang pinakamabuting tagapag-alaga sa kanya. Pero sa bawat tulong ng mga ito sa kanya habang hindi pa niya kayang mag-isa, ay may kasamang pagmumura sa kanilang mga isip. Ilang araw niyang kinailangan ng tulong ng mga ito. Paglipas ng 10 araw, ay tuluyan na siyang gumaling. Hindi na niya kailangan ng tulong ni Numan. Isang gabi, habang naghahanda ng hapunan, pumasok si Tita Amanda sa kusina na may dalang mga brochure. Hazel, gusto mo bang sumama? Pupunta tayo sa Boracay sa susunod na buwan. Talaga po, Tita? Okay lang po ba kung sasama ako roon? Oo naman. Okay lang talaga. Ikaw naman, parang hindi ka na parte ng pamilya. Kahit po, mapapagastos po kayo ng mahal lang dahil sa akin? Ano ka ba? Para sa'yo, walang mahal. Deserve mo mag-enjoy pagkatapos ng aksidente mo. Sa susunod na buwan pa naman to, mas maghihil pang lahat ng sugat mo by that time. Agad na itinuon Hazel ang kanyang konsentrasyon sa isip ni Tita Amanda. Sa pagkakataong ito, naging napakalinaw ng mga imahe at boses na pumasok sa utak niya. Nakita niya ang isang senaryo sa isip ng matanda. Nasa gitna sila ng malalim na dagat. Biglang itutulak si Hazel ni Joshua mula sa likod at hahayaan siyang malunod habang sumisigaw sila ng kunwaring tulong.
Alam ng lahat na hindi ka marunong lumangoy, Hazel. Kapag nalunod ka, palalabasin lang namin aksidente. Bilang tanging kamag-anak mo, ako ang otomatikong magmamana ng 10 milyong lupain sa Cebu nang walang kahati. Konting tiis na lang. Nanginig ang mga kamay ni Hazel habang hawak ang baso. Ngunit pinilit niyang huwag magpakita ng takot. Ngumiti siya ng pilit kay Tita Amanda. Sige po, tita. Sasama po ako. Mukhang masaya po ang plano niyo para sa akin. Napakabait talagang bata. O sige, magpahinga ka na. 10 araw nang kami ang gumagawa ng mga gawaing bahay. Pero okay lang, dahil matagal na panahon ka rin namang nagsilbi sa amin. Salamat po, tita. Nang makaalis si Tita Amanda, naiwan si Hazel sa kwarto na nag-iisa. Ang kanyang puso ay pumapalo ng napakabilis dahil sa takot. Ngunit dahan-dahang napalitan ito ng matinding galit. Ang mga taong itinuring niyang pamilya ay nagbabalak na pumatay sa kanya para lamang sa pera. Akala niyo ba, hahayaan ko kayong gawin sa akin yan? Bulong ni Hazel sa kanyang sarili habang nakatingin sa kanyang refleksyon sa bintana. Ilang taon akong nagpaalipin sa inyo. Tiniis kong lahat ng yon. Pero ang patayin ako, hindi ako makakapayag na gawin niyo yun sa akin. Kung plano niyo akong lunurin sa outing na yan, tignan natin kung sino ang unang hihingi ng sakulolo sa gitna ng dagat. Dito na nagbago ang lahat. Gagamitin ni Hazel ang natitirang mga araw bago ang outing upang gumawa ng sarili niyang plano upang palitawin ang kanyang mapagpanggap na pamilya. Ilang araw pa ang lumipas at nagpaalam si Hazel sa kanyang tiyahin na aalis siya. Eh, saan ka pupunta, Hazel? Pupuntahan ko lang po si Sasha, tita. O edi mag-ingat ka kung ganon. O hetong 20 pesos pang tricycle mo. Hindi na po, tita. Maglalakad na lang po ako. Ay, ano ka ba? O sige na, tanggapin mo na. Hindi ka dapat nagpapakapagod dahil baka magkaroon ng complication sa mga sugat mo sa katawan. Inabot sa kanya ni Amanda ang 20 pesos na barya at tinanggap naman niya ito. Salamat po, tita. Walang anuman. Umalis ka ng leche ka. Gagala ka na namang gaga ka. Kakagaling mo lang, lalandi ka na naman. Sige po, tita. Aalis na po ako. Mag-iingat ka, ha? Huwag ka nang mag-ingat. Maaksidente ka sana ulit para matuluyan ka na. Pagdating ni Hazel sa tapat ng bahay na pinagsisilbihan ni Sasha, kumatok siya ng 3 beses. Bumukas ang pinto at iniluwan nito si Sasha na nakasuot ng simpleng pambahay. Nanlaki ang mga mata nito nang makita si Hazel. Oh, Hazel! Long time no see! Oo nga, I miss you, Sasha. Eh bakit parang malungkot ka? At saka hindi ka bumisita nitong mga nakaraang araw? May nangyari lang. Pwede bang pumasok? Ay, oo naman, sige. Wala naman ngayon si Madam. Eh ano bang ginagawa mo ngayon? Nagbabantay lang ng bata. Pero tulog naman siya ngayon. Hindi naman ba magagalit yung amo mo kapag nagpapasok ka dito ng ibang tao? Magagalit kapag nalaman niya. Ah, ganun. Eh baka naman malaman niya. Hindi yan. Kakaalis lang niya. Pumunta ng trabaho. Pumasok sila sa loob at naupo sa malambot na sofa. Sasha, actually, nasagasaan kasi ako ilang araw nang nakararaan. Weh! Hindi nga! Oo, Sasha. 2 araw akong walang malay. Diyos ko! Salamat sa Diyos at walang masamang nangyari sa'yo! Binasa ni Hazel ang nasa isipan ni Sasha kung tunay bang may concern ito sa kanya. At ang sinabi nito at ang mga salitang tumatakbo sa utak nito ay nagtutugma. Ang ibig sabihin ay tunay na may concern sa kanya ang kaibigan. Mapagkakatiwalaan niya ito. Nakahinga ng maluwag si Hazel, na puno ng init ang kanyang puso. Walang halong kasakiman, walang halong pagpapanggap. Puro tunay na pagmamahal at pag-aalala ang laman ng isip ni Sasha para sa kanya. Dito tuluyang napaiyak si Hazel. Nagulat naman si Sasha at agad siyang niyakap. Hala! Bakit ka umiiyak, Hazel? May masakit ba sa'yo? Sabihin mo sa akin, inapi ka na naman ba ng tita Amanda mo? Sasha, may sasabihin kasi ako sa'yo. Pero pakiusap,
Huwag kang maingay kahit kanino ha. Baka isipin mo na babaliw na ako pagkatapos ng aksidente. Pero, ito talagang totoong nangyari sa akin. Ano yun, Hazel? Kinakabahan naman ako sa mga sinasabi mo. Ano bang nangyari? Nababasa ko ng isip ng tao. Dahil sa nangyaring aksidente sa akin, Sasha. Eh? Totoo. I mean, alam kong mahirap paniwalaan. Pero yun talagang totoo. Oh, basahin mo nga nasa isip ko. Heto na ah. Magluluto ako mamaya ng sinigang na bangus. Ano yung nasa isip ko? Magluluto ka ng sinigang na bangus mamaya? Oh my God! Totoo nga! Eto naman. Nabasag ko yung pinggan ni Madam kahapon. Tapos hindi ko sinabi sa kanya. Nabasag mo yung pinggan ni Madam kahapon at hindi mo yun sinabi sa kanya? Oh my God! Totoo nga! Diyos ko, paano nangyari yun? Hindi ko nga rin alam eh. Basta narinig ko na lang ang iniisip ng ibang tao isang araw. Parang milagro. Diyos ko! You are the chosen one, Hazel. Dapat gamitin mo yun sa kabutihan. Malaking maitutulong yan. Sasha, bago ko gamitin yan sa kabutihan, gusto ko munang tulungan ng sarili ko. Tulungan ng sarili mo saan? Kasi, nasabi ko naman sa'yo diba na isang taon nang nakakalipas. Biglang nagbagong pakikitungo ng pamilya ni Amanda sa akin. Oo, nasabi mo nga yun. Nitong nakaraang 2 taon kasi, nalaman namin na may nakapamana palang lupa sa akin sa Cebu na nagkakahalaga ng 10 milyon. Yun palang rason kung bakit bigla silang bumait sa akin. I knew it! Sinasabi ko na nga ba't may rason kung bakit bigla na lang bumait ang mga demonyong yun? So, sinasabi mo ba na gusto nilang makishare sa lupang yun? Yun na ngang pinag-aalala ko, Sasha. Alam mo namang no read no write ako, hindi ba? Hindi na ako nagkaroon ng pagkakataon na matuto dahil palagi nila akong pinipigilan. Alam mo naman, pagdating sa bintahan ng mga lupain na ganyan, may mga bagay kang kailangan pirmahan. Ay, oo nga. Nag-aalala ka na baka lamangan ka nila? Ganun na nga, naparito ako para magpaturo sa'yo kung paano magbasa at magsulat. Ay, gusto ko yan. Alam mo naman, since bata ako, gusto ko na maging teacher, di ba? Oh, ayan, ikaw na magiging student ko. Thank you, Sasha. Alam kong malaking abala to sa'yo, pero babawi ako sa'yo. Pangako ko yan. Ano ka ba? Para namang hindi kita friend. Pero syempre, balatuhan mo na lang ako kapag naibenta mo na yung lupa mo sa Cebu, ha? Oo naman, pangako ko yan. At saka nga pala, may isa pa akong sasabihin sa'yo. Go ahead, Hazel. Narinig ko sa isip ni Tita Amanda kahapon. May nakaplano silang family outing sa susunod na buwan. Magrerenta sila ng bangka sa dagat. Ang plano nila, itutulak ako ni Joshua sa malalim na bahagi ng dagat para lunurin ako at palabasing aksidente ang lahat. Para kapag namatay ako, kay Tita Amanda mapupunta ang buong 10 milyon. Napasinghap si Sasha at napasapos sa kanyang bibig. Mga hayop talaga sila! Alam kong masama ang ugali ng matandang yan pero hindi ko akalaing aabot sila sa pagpatay para lang sa pera. Hazel, huwag kang babalik sa bahay na yon. Dito ka na lang muna. Baka kung anong gawin nila sa'yo, ipapaalam na lang kita kay Madam. Maniniwala naman siya sa'yo kapag sinampulan mo siya ng amazing ability mo. Hindi, Sasha. Wala naman silang masamang gagawin sa akin. Yun ang plano nila, kaya kailangan ko lang magpanggap na kunwari gusto kong sumama roon. Hanggat aakalain nilang sasama ako roon, hindi nila ako gagawa ng masama. At saka, naririnig ko naman ang iniisip nila, kaya malalaman ko rin kung gusto nila akong patayin ora mismo. Anong balak mo ngayon? Dapat may plano ka. Ang plano ko ngayon ay ang matuto munang magsulat at magbasa. Iyon lang, kapag kaya ko nang protektahan ang sarili ko sa pamamagitan ng kakayahan kong magsulat at magbasa, sapat na yun. Lalayasan ko na sila at uuwi na akong Cebu para ako na mismo ang magbebenta ng lupa ni Mama nang hindi kakailanganin ng tulong nila. Okay, sige. Ano pang hinihintay natin? Tara na, magsimula na tayong mag-aral. Teka lang, kunin ko lang yung libro dito ni Angelo. May 7 years old na anak kasi si Madam. Nasa school ngayon. May mga libro pa iyon noong kinder pa lang siya. Hanapin ko lang ah. Salamat, Sasha. Magmula ng araw na yon,
ay tinuruan na siya ni Sasha sa pagbabasa at pagsusulat sa tuwing wala ang amo nito. 2 araw ang lumipas. Wow, Hazel! Sobrang bilis mo namang matuto. 1 linggo pa lang ang nakakalipas pero kabisadong-kabisado mo ng tunog at hugis ng bawat letra. Nandito uli sila sa loob ng bahay ng amo ni Sasha. Bakas ang labis na bilib sa mukha ni Sasha habang tinitignan ng notebook ni Hazel na puno na ng mga naisulat na titik. Salamat sa pagtitiyaga mo sa akin, Sasha. Kahit papano kapag nakakakita ako ng mga karatula sa daan ngayon, alam ko na kung anong letra ang mga yon. Pero ang problema ko, kapag pinagsama-sama ng mga letra para maging salita o pangungusap, hindi ko pa rin talaga kayang basahin. Naiintindihan ko, Hazel. Natural lang yun sa umpisa. Ang pagbasa ng buong salita at pangungusap ay parang pagdugtong lang ng mga tunog na natutunan mo. Oh, heto ang mga susunod nating step. Kumuha si Sasha ng isang makapal na piraso ng karton at isang pentel pen. Sumulat siya roon ng 3 maiikling pangungusap gamit ang malalaking titik. Iniharap niya ito kay Hazel. Huwag kang mabibigla ha. Subukan nating basahin itong unang linya. Isa-isang salita muna. Tignan mo itong unang 3 letra. Itinuro ni Sasha ang salitang ANG o ang. Kapag pinagsama mo ang a at nang, ang basa rito ay ang. Tinignan ni Hazel ang 4 na sumunod na letra. L-U-P-A. Naramdaman niya ang bahagyang sakit sa kanyang sentido habang pilit na pinagdidikit ang mga tunog sa kanyang utak. Lupa. Lupa? Ayan! Tama! Ang lupa. Oh, dugtungan natin ng mabilis. Itinuro naman ni Sasha ang mga titik na AY o I. Sinusundan ng MALAWAK. Nahirapan ng kaunti si Hazel sa mahabang salita. Ngunit dahan-dahan niyang binaybay ang mga pantig. Wak. Malawak? Napakagaling! Oh, subukan mong basahin ang buong unang pangungusap ng tuloy-tuloy. Huminga ng malalim si Hazel. Itinuon ang kanyang paningin sa karton at binasa ang kanyang unang buong pangungusap. Ang lupa ay malawak. Perfect! Oh, tignan mo naman tong pangalawang pangungusap na isinulat ko. Subukan mo ang basahin na mag-isa? Tinignan ni Hazel ang pangalawang linya. Nakasulat doon ang mga letrang I-T-O-O ito, A-Y-O-I at A-K-I-N o akin. Nabasa niya ito ng mas mabilis kaysa kanina dahil mas pamilyar na siya sa mga iyon. Ito ay akin. Diyos ko, Hazel! Umi-improve ka na talaga ng husto. Oh, heto ang huling pangusap para sa araw na to. Tignan natin kung makukuha mo. Inilapit pa ni Sasha ang karton. Ang nakasulat naman sa huling linya ay, "Hindi ako mapapatay." Napatigil si Hazel nang tuluyan niyang mabuo ang huling salita sa kanyang isip. Napatingin siya kay Sasha. Alam niyang isinulat ito ng kanyang kaibigan hindi lang para sa exercise, kundi bilang isang paalala at pampalakas ng loob para sa kanya. Hindi ako mapapatay. Hinawakan ni Sasha ang magkabilang balikat ni Hazel at seryoso itong tinitigan. Sabay na pumasok ang boses nito sa isip ni Hazel habang nagsasalita ito sa labas. Titiyakin kong hindi ka nila masasaktan, Hazel. Lalaban tayo. Tandaan mo yan, Hazel. Hindi lang ang pagbabasa ng isip ng tao ang magiging sandata mo. Kung hindi, ang pagbabasa ng kaalaman. Ang kakayahan mong magbasa ang magliligtas sa'yo. Kapag iniharap na sa'yo ng Tita Amanda mo mga papeles na yan bagong outing, mababasa mo na kung anong panloloko ang nakasulat doon. Maraming salamat talaga, Sasha. Hindi ko alam kung anong mangyayari sa akin kung wala ka. Ano ka ba? Sabi ko naman sa'yo parang kapatid na kita. Oh, bago ka umuwi, mag-practice ka pa ulo rito sa ilang mga salita na isusulat ko sa notebook mo. Huwag mong ipapakita to sa kanila, okay ba? At saka take note, iba ang rules ng pagbabasa ng Filipino at English. Kaya mag-iingat ka sa pagbabasa.
Ilang minuto pa silang nag-ensayo bago nagpa siya si Hazel na magpaalam upang makauwi na bago pa siya hanapin ang kanyang tiyahin. Naglalakad siya sa kalsada na may mas mataas na kumpiyansa sa sarili. Ngayon, ang mga nakasulat sa mga karatula ng mga tindahan ay hindi na lang mga letrang walang kahulugan. Unti-unti na niyang nabubuo ang mga salita sa kanyang isip gaya ng bawal umihi dito, huwag tatawid, nakakamatay, at kung ano-ano pang Tagalog signages sa kalsada. Ngunit ang kanyang kapanatagan ay agad na naglaho nang makarating siya sa tapat ng kanilang bahay. Pagkabukas pa lang niya ng pinto, nakita niya si Tita Amanda na nagmamadaling nag-aayos ng kanyang bagong biling bestida, habang si Joshua naman ay may kausap sa cellphone sa dulo ng sala. Nang makita si Hazel, agad na sumilay ang plastik ng ngiti sa mukha ng matanda. Oh, Hazel anak! Tamang-tama ang dating mo. May magandang balita ako sa'yo. Ano po yun, tita? Nakausap ko na yung negosyanteng gustong bumili ng lupa. Bibilhin na raw niya yung lupa sa susunod na buwan. Ang kaso may bad news lang. Ano po yung bad news, tita? Di ba, ang sabi niya, bibilhin niya yun ng 10 milyon. Kaso nagpa-check siya sa eksperto kung magkano ba talaga ang value ng lupa na yon. Ang sabi niya, hindi raw iyon naaabot ng 10 milyon, kundi 5 milyon lang. Ay, ganun po ba? Sayang naman po kung ganun. Ganun na nga. Nanghihinayang nga rin ako Totoo po ba talaga yan, tita? Malamang hindi, hampas lupa ka. Sinabi ko lang yun dahil 5 milyon ang kukunin ko sa'yo at ibibigay ko sa'yo 5 milyon at pagkatapos, kukuha pa kami ng 3 milyon sa 5 milyon mo para 2 milyon na lang ang matitira sa'yo. Tanga ka at uto-uto, kaya malamang tuwang-tuwa ka na sa 2 milyon lang. Oo naman, iha. Bakit naman ako magsisinungaling? Nakakasama naman ang loob ang tanong mo. Hindi naman po, tita. Pasensya na po. Nagtitiwala naman po ako sa inyo. Okay lang ba yun sa'yo? Sabihin mo lang para makancel muna natin ang offer niya. Pwede naman tayong maghanap ng iba pang buyer. Ang kaso lang, baka matagalan yun. At baka nga hanggang 5 milyon lang talagang halaga ng lupa ng kapatid ko. Maghanap na lang po tayo ng mas malaki, tita. Hindi naman po ako nagmamadali. Puisit ka talagang babae ka? Pinapatagal mo pa. Kailangan ko patuloy mag-isip ng ibang paraan para makumbinsi kitang ibenta na yun kaagad. Oo, ganun na nga, iha. Mas maganda nga yun. Sige po, tita. Salamat po. Teka nga pala. Napansin ko na nitong mga nakaraang araw palagi ka nalang nawawala ng matagal. Saan ka ba nagpupunta? Kay Sasha lang po. Bakit ganun na lang katagal ang pagtambay mo sa kanya? Ganun po ba? Oo. Mag-iisang linggo nang lagi kang pumupunta sa kanya. Dati naman bihira ka lang pumunta sa kanya. At saka, nasa 3 oras lang bumabalik ka na. Pero ngayon, umaabot na ng 6 na oras. Daig mo pang nag-aaral. Hindi naman po, tita. Sige po, tatry ko pong bawasan ang oras ng pagpunta ko sa kanya. Sige. Magsaing ka na. Namalengke na si Amanda matapos noon. At nang nasa palengke na siya, nakasalubong niya ang amo ni Sasha na si Mina sa palengke. Uy! Kumare! Kumusta ka naman? Eto, maganda pa rin. Teka, kumusta naman yung dati kong kasambahay na si Sasha? Okay naman. Mabait naman siya at masunurin. Mabuti kung ganun, kumare. Nalaman ko kasi na itong pamangkin ko palaging nagpupunta doon. Alam mo ba yun? Ay, hindi ko alam yan, kumare. Sinabi ba sa'yo ng pamangkin mo yun? Ay, ganun ba? Hindi mo pa pala alam. Hindi. Kasi hindi naman niya sinasabi sa akin. Nawawala kasi tong si Hazel. Yung pamangkin ko sa bahay at sinasabi niyang pumupunta siya kay Sasha. Pero umaabot siya ng 6 na oras doon. Kaya nagtataka ako kung anong ginagawa nila roon. Ganun ba? Masabihan nga itong si Sasha. Sinabi ko na nga sa kanyang wag siyang magpapapasok ng kung sino-sino sa bahay.
Ay nako kumare, wag mong papapasukin doon ang pamangkin ko dahil malikot ang kamay noon. Diyos ko, totoo ba? O sige, sasabihan ko si Sasha. Oras siguro para maglagay na ako doon ng CCTV. Dapat lang kumare, hindi ka na dapat nagtitiwala sa kung kani-kanino sa panahon ngayon. Kahit sa matagal mo pang kakilala. Ngayon kahit kamag-anak mo pa, hindi mo na mapagkakatiwalaan. Eh sige, salamat kumare ha. Nakauwi na si Mina sa kanyang bahay, dala ang mga pinamili niyang groceries sa palengke. Sasha, pumarito ka nga muna sandali. Maupo ka. Seryoso ang mukha ni Mina habang nakaupo sa sopa sa sala. Kakalapag pa lang ni Sasha ng hawak na basahan nang tawagin siya ng kanyang amo. Biglang kinabahan si Sasha dahil bihira siyang tawagin ng amo sa ganoong kaseryosong tono. Bakit po, madam? May problema po ba? May nakapagsabi sa akin sa mga kapitbahay. Hindi ko nasasabihin kung sino. Sa tuwing umaalis ako para pumasok sa trabaho, may dinadala ka raw na babae rito sa loob ng bahay ko? Nanigas si Sasha sa kanyang kinatatayuan. Agad na pumasok sa isip niya ang mukha ni Hazel. Hindi niya alam kung sino ang nakakita sa kanila. Ngunit alam niyang mawawalan siya ng kredibilidad kung magsisinungaling pa siya. At ang mas malala pa, umaabot daw ng 6 na oras sa loob. Totoo nga ba ito, Sasha? Madam, ano po kasi? Kaibigan ko po yun. Kaibigan? Sasha, binalaan na kita noong tinanggap kita rito na huwag kang magpapapasok ng kung sino-sino kapag wala ako. 6 na oras? Ano bang ginagawa niyo rito habang tulog ang anak ko? Sumagot ka ng maayos, Sasha! Nagsimulang magtaas ng boses si Mina. Dahil sa haba ng 6 na oras na itinatagal ng estranghero sa loob ng kanyang bahay, kung ano-anong masasamang bagay na ang pumasok sa utak ni Mina. Natatakot siya na baka ginagawa ng drug din ang kanyang pamamahay. O kaya naman ay may iba pang illegal na aktibidad na nangyayari habang wala siya. Ano? Hindi ka makasagot? Droga ba yan, Sasha? Nagda-drug session ba kayo rito sa loob ng bahay ko habang natutulog si Angelo? O baka naman naghahanap na kayo ng mga alahas at mahalagang gamit ko na pwede niyong itakas at nakawin? Dahil sa matinding takot, gulat at pressure sa mga bintang ng kanyang amo, hindi na napigilan ni Sasha ang kanyang sarili. Napaiyak na lamang siya. Hindi po, madam! Patawad po! Hindi ko po magagawa yan sa inyo. Saksi po ang Diyos, wala po kaming ginagawang masama rito. Ang totoo po, tinuturuan ko lang po siyang magbasa at magsulat. Napatigil si Mina. Halatang nagulat at hindi inaasahan ang narinig na sagot mula sa umiiyak na kasambahay. Magbasa at magsulat? Pinagloloko mo ba ako, Sasha? Sa panahon ngayon, sinong hindi marunong magbasa at magsulat para umabot ng 6 na oras dito sa bahay ko? Huwag mo nga ako gawa ng kwentong pambata. Totoo po, madam. Promise po, mamatay man. Nagsasabi ako ng totoo. Nag-cross ng mga braso si Mina. Alam niyang nagsasabi ng totoo si Sasha sapagkat nabanggit nga ni Amanda sa kanya na no read no write ang pamangkin nitong si Hazel. Sige, tumayo ka na dyan, Sasha. Bumalik ka na sa mga gawain mo. Basta, huwag mo na lang uulitin yan. Bakas pa rin ang seryosong tono kay Mina. Ngunit naging mas banayad na ito kumpara kanina. Agad namang tumayo si Sasha habang pinupunasan ang kanyang mga luha at humihingi pa rin ng paumanhin bago mabilis na naglakad patungo sa kusina. Naglakad si Mina patungo sa kanyang bedroom. Pagkapasok sa loob ay isinarado niya ang pinto upang matiyak na walang makakarinig sa kanya. Kinuha niya ang kanyang cellphone sa ibabaw ng kama at agad na hinanap ang numero ni Amanda sa kanyang mga contact list. Hindi nagtagal ay nagring ito. At sa ikatlong pagkakataon, ay sumagot ang kanyang kumare. Hello, kumare. Napatawag ka. Eto na nga, kumare. Tinanong ko si Sasha kung anong ginagawa nila dito sa loob. Hindi naman pala issue. Bakit? Ano raw bang ginagawa nila dyan? Umamin naman siya, kumare. At sa tingin ko, hindi mo na kailangan mag-alala o maglagay ng CCTV rito. Nalaman ko na kung bakit umaabot ng 6 na oras itong pamangkin mo na si Hazel dito sa loob ng bahay ko kapag wala ako. Bakit daw? Ano bang pinagkakabalahan nila dyan ng gaon katagal? Ang totoo niyan, kumare,
Kaya pala tumatagal ng 6 na oras si Hazel dito sa bahay ko ay dahil tinuturuan siya ni Sasha na magbasa at magsulat. Napatigil si Amanda sa kabilang linya ng telepono. Saglit na naging bingi ang katahimikan bago siya muling nakapagsalita. Ganun ba, kumare? Nag-aaral siyang magbasa at magsulat? Oo, kumare. Naisip ko nga, mabuti na rin naman yun para naman kahit papaano matuto ang bata. O sige, kumare. Tumawag lang talaga ako para hindi ka na mag-alala. Mauna na ako, ha? Sige, kumare. Maraming salamat. Ibinaba ni Amanda ang telepono. Sa isang kurap, ang kanyang nakangiting mukha ay napalitan ng matinding galit at panlalaki ng mga mata. Nang gigigil niyang ibinilibag ang cellphone sa ibabaw ng kama. Puisit! Nag-aaral magbasang walang hiyang yun? Agad na lumabas si Amanda sa sala kung saan nakaupo si Joshua habang naglalaro sa kanyang cellphone. Sa lakas ng kalabog ng mga paa ng kanyang ina, napatingin si Joshua. "O ma, bakit ganyan ang mukha mo? Para kang tigring manlalapa." Mas malala pa sa tigre, Joshua! Tumawag si Mina! Alam mo ba kung bakit umaabot ng 6 na oras ang tangang si Hazel doon sa bahay nila? Tinuturuan pala siya ng dati nating katulong na si Sasha na magbasa at magsulat. Napatayo si Joshua mula sa sofa. Bakas ang gulat at biglang kaba sa kanyang muka. "Ha? Nag-aaral magbasa si Hazel? Paano nangyari yun? Akala ko ba utu-utu at walang alam yan? Ma, delikado yan. Paano kung matuto siya bago ang outing sa susunod na buwan? Baka basahin niya ang deed of sale na ipapapirma natin sa kanya." Humarap si Amanda sa bintana. Nanggigigil ang mga panga habang nakayukom ang mga palad. Hindi ko hahayaang mangyari yan. Hindi pwedeng mabulilyasong 10 milyong piso dahil lang sa pakikialam ng katulong na yan. Kailangan natin kumilos ng mas maaga. Anong balak mo, ma? Huwag na kaya natin siyang payagan na pumunta ron. Kapag bigla natin siyang pinagbawalan, baka makahalata siya. Hayaan muna natin siyang pumunta roon bukas. Pero may gagawin tayo para matapos ng kahibangan nilang dalawa. Pero teka, ma. Bakit bigla na lang niyang naisipang mag-aral? Yun ang hindi ko alam. Pero malakas ang kutob kong dahil ito sa ibinibentang lupa sa Cebu. Baka iniisip niyang lalamangan natin siya. At kailan pa nag-isip ng ganyan ng babaeng yun? Ang buong akala ko hindi siya nag-iisip at sunod-sunuran lang siya sa atin. Pakiramdam ko, na-impluwensyahan siya ng Sasha na yun. Bad influence talaga sa kanyang bruhang yun. Paano naman natin siya mapipigilang mag-aral, ma? May naisip ako. Nasaan na ba ang papa mo? Bumili lang ng pagkaing manok, ma. Hintayin natin siya. Kailangan na nating pagplanuhan ang next step natin. Hinintay nilang dumating si Carmelito. Nang dumating ito, hinila ito ni Amanda patungo sa kanilang bedroom. At sumunod naman si Joshua. Anong meron? Bakit tayo nagtatago rito, Amanda? Pa, may kailangan ka malaman. Kasi si Hazel, nag-aaral siyang magbasa at magsulat. Ano ka mo? Totoo ba yan, Amanda? Oo, nagpapaturo siya kay Sasha. Narinig ko mismo ang sinabi ni Mina. Bakit naman daw? Ano pa ba? Dahil gusto niyang siguraduhin na hindi siya malalamangan pagdating sa pagbebenta ng lupa sa Cebu. Mukhang nakakakutob na yata siya, kaya bigla niyang naisipang mag-aral. Kaya kailangan natin gumawa ng paraan. Ang plano ko, gagawa tayo ng eksena. Magpapanggap akong nasagasaan at kunwaring kritikal ang kondisyon ko sa ospital. Nanlaki ang mga mata ni Carmelito at Joshua sa narinig na suhestyon ng matanda. Nasagasaan? Amanda, anong klaseng kahibangan ba yan? Baka naman magkatotoo yan at mapano ka niyan? Malamang epeke lang, Lito! Gagamitin natin ang koneksyon natin kay Doc Ramos sa ospital para mag-imbento ng mga peking papeles. Palalabasin natin na kailangan ko ng 1 milyong piso para sa isang agarang operasyon sa utak o kung ano pa man. Gets ko na, ma! Dahil doon, mape-pressure si Hazel na ibenta kaagad ang lupa niya sa Cebu kahit sa murang halaga. Gagamitin natin ang utang na loob niya sa pag-aaruga natin sa kanya para mapilitan siyang pumirma o mag-thumbmark agad. Eksakto, Joshua! Malaking utang na loob sa akin ng hampas lupang yan dahil ako ang kumupkop sa kanya. Kapag nalaman niyang mamamatay ang kanyang tanging tiyahin, kung hindi niya ibebenta ang lupa, magpapanik yan. Hindi na siya makakapag-isip pa ng matagal. At lalong hindi na niya maiisipang bumalik pa kay Sasha para mag-aral at magbasa.
Nakangiting tumango si Carmelito habang hinahaplos ang kanyang baba. Mas pabor sa kanya ang planong ito dahil hindi nila kailangan gumamit ng dahas sa ngayon. Magaling. Napakatalas talaga ng utak mo, Amanda. Kapag pumasok na ang pera mula sa buyer, bago pa man niya malaman na niloloko lang natin siya at marunong na siyang magbasa, hawak na natin ng milyon-milyon. Kaya bukas na bukas din, sisimulan na natin ang pag-arte. Lito, tawagan mo na si Doc Ramos at sabihin mo ang plano. Joshua, ihanda mo na ang deed of sale na may pekeng halaga. Sisiguraduhin kong bago matapos ang linggong ito na ibenta na natin ang lupa sa Cebu at makukuha natin ang malaking porsyento roon. Nagkasundo ang tatlo sa loob ng bedroom. Puno ng halakhak at kasakiman ang buong kwarto. Walang kaalam-alam na ang kabilang panig ng tadhana ay unti-unti na ring naghahanda para sa kanila. Kinabukasan, maagang nagising si Hazel upang maghanda ng almusal. Habang naghuhugas siya ng mga plato sa kusina, pilit niyang inaalala ang mga salita at letrang itinuro ni Sasha kahapon. Ang mga salitang, ang lupa ay malawak at ito ay akin, ay paulit-ulit na nagre-replay sa kanyang isip na parang isang kanta. Batid niyang may isang buwan pa siya para mag-aral. Kaya naman plano niyang bumalik kay Sasha mamayang hapon pagkatapos ng kanyang mga gawaing bahay. Ngunit bago pa man niya matapos ang kanyang ginagawa, biglang bumukas ang pinto ng kusina ng napakalakas. Hazel! Hazel! Si Mama! Diyos ko! Si Mama! Hysterical na pumasok si Joshua. Gulong-gulo ang buhok nito. Namumula ang mga mata at humihikbi na tila bagaling sa isang matinding iyak. Agad nitong hinawakan ng magkabilang balikat ni Hazel habang nanginginig. Joshua, ano nangyari kay Tita Amanda? Bakit ganyan ang itsura mo? Si Mama! Nabangga ng sasakyan papuntang palengke kaninang umaga. Kritikal ang kondisyon niya ngayon dun sa ospital ni Doc Ramos. Sabi ni Papa, baka hindi na raw siya umabot. Nanlaki ang mga mata ni Hazel. Kunwaring nabitawan niya ang hawak niyang basahan at napasapo sa kanyang bibig. Sa labas, bakas ang matinding gulat at takot sa kanyang muka. Ngunit dahil sa kanyang kapangyarihan, ang kanyang sentido ay biglang kumurot nang hawakan siya ni Joshua. Kasabay ng pag-iyak ng kanyang pinsan sa labas, narinig ni Hazel ang totoong boses sa loob ng utak nito. Umarte ka ng magaling, Joshua. Kailangan mapaniwala ang tanging to para sumama agad sa ospital. Konting patakpan ng luha, bilis! Gusto sanang mapangiti ng malamig ni Hazel. Ngunit pinilit niyang panatilihin ang kanyang inosente at natatarantang reaksyon. Diyos ko, ang bait-bait ni Tita. Bakit nangyari sa kanya yun? Halika na, Joshua. Pumunta na tayo sa ospital ngayon din. Sige, nandoon na si Papa. Naghihintay sa atin. Mabilis silang sumakay ng tricycle patungo sa pribadong hospital kung saan naroon si Doc Ramos. Pagdating nila sa tapat ng ICU room, nandoon na si Carmelito na nakasandal sa pader. Nakahawak sa kanyang mukha na parang problemadong-problemado. Nang makita si Hazel, agad itong lumapit na may nanghihinang boses. Hazel, anak. Salamat at nandito ka na. Ang tita mo, hindi maganda ang lagay niya. Sa sandaling lumapit si Carmelito, pumasok din ang maruming isip nito sa utak ni Hazel. Nandito na ang palamunin. Doc Ramos, pumasok ka na sa eksena. Iharap mo na ang peking bill para matapos na itong palabas na to. Kayo ba ang pamilya ni Mrs. Amanda? May masamang balita ako. Ang impact ng pagkakabangga sa kanya ay nagdulot ng matinding pagdurugo sa loob ng kanyang utak. Kung hindi siya maooperahan sa loob ng 3 araw, maaari niya itong ikamatay. Diyos ko, Doc, magkano po ba ang kailangan para sa operasyon na yan? Gagawin po namin lahat. Kailangan natin ng 1 milyong piso para sa deposit pa lang ng operasyon at mga gamot. Kung wala kayong mailalabas na ganyang halaga ngayon din, kinalulungkot kong sabihin na baka hindi namin masisimulan ang pag-opera sa kanya. Naupo si Carmelito sa sahig at nagmamakaawa. Habang si Joshua naman ay kunwaring napahagulgol sa tabi ng kanyang ama. Ang galing ng pag-arte ng dalawa. Daig pa ang mga artista sa telebisyon. 1 milyon? Saan naman tayo kukuha ng 1 milyong piso sa loob ng 3 araw? Papa, mamamatay na si Mama.
Inilipat ni Hazel ang kanyang tingin kay Doc Ramos. Binasa niya ang isip ng doktor na kasalukuyang nakatayo ng tuwid habang nakatingin sa kanyang pamilya. 1,000,000 piso. Kapag nakuha ng matandang ito ang pera mula sa lupa ng bata. May 200,000 akong komisyon dito bilang bahid sa pag-arte ko ngayon. Bilisan niyo nang mauto ang babaeng yan. Huminga ng malalim si Hazel para pakalmahin ang nag-aalab na galit sa kanyang dibdib. Tumingin siya sa salamin ng pinto ng ICU kung saan nakahiga si Tita Amanda na may nakakabit na oxygen mask at mga kung ano-anong monitor na hindi naman nakasaksak sa kuryente. Pwede ko po bang makita si Tita Amanda, Doc? Kahit sandali lang po. Sige. Pero wag mo siyang kakausapin ng matagal dahil comatose ang pasyente. Hindi kanya maririnig. Tumango si Hazel at dahan-dahang pumasok sa loob ng malamig na silid. Lumapit siya sa gilid ng kama kung saan nakapikit ang matanda. Hinawakan ni Hazel ang malamig na kamay ng kanyang tiyahin. At sa paglapat ng kanilang balat, isang napakalakas na halakhak ng kasakiman ang agad na sumabog sa loob ng utak ni Hazel. Bilisan mong pag-iyak sa labas, Joshua! Sabihin mo sa kanyang pirmahan ng lupa para makuha na natin ang pera ng buyer. Konting tiis na lang dito sa kama. Mangangalay na ang likod ko sa pagpapanggap na nasagasaan. Napatitig si Hazel sa mukha ni Tita Amanda na nananatiling walang emosyon sa labas. Dito tuluyang napagtanto ni Hazel kung gaano kawalang hiya ang pamilyang kumupkup sa kanya. Gagamitin ang sariling buhay at utang na loob para lang takutin at madaliin siyang ibenta ang kanyang lupain sa Cebu. Dahan-dahang yumuko si Hazel malapit sa tainga ng kanyang tiyahin. At sa isang napakahinang bulong na sila lang dalawang makakarinig, nagsalita si Hazel na may kasamang kakaibang ngiti. Huwag kang mag-alala, Tita Amanda. Gagawin kong lahat para sa operasyon mo. Hinding-hindi kita hahayaang mamatay. Nang ganito kadali. Lumabas si Hazel ng silid na may bakas ng peking luha sa kanyang mga mata. Agad siyang sinalubong ni na Joshua at Carmelito. Kasama si Doc Ramos na may hawak na panulat at makapal na papeles. Hazel anak, may naisip na paraan si Joshua. Yung lupain na iniwan sa'yo ng mga magulang mo sa Cebu, may buyer na handang kumuha nito ngayon din sa halagang 5,000,000 piso. Iyon lang ang tanging paraan para maisalba natin ang buhay ng tita mo. Inabot ni Doc Ramos ang clipboard kay Hazel. Heto ang emergency hospital document, Miss Hazel. Ano po iyon, Doc? Kailangan mo yung pirmahan, Hazel. Diyan nakalagay na kapag nakuha na natin ang pera mula sa businessman na gustong kumuha ng lupa sa Cebu, ibabayad natin yun kay Doc. Ganun po ba? Tinitigan ni Hazel ang papel. Kung siya ang dating Hazel na walang alam, agad niyang lalaktawan ang mga nakasulat at susundin ang kanilang utos. Ngunit dahil sa mga naging lesson nila ni Sasha nitong mga nakaraang araw, dahan-dahang binaybay ng kanyang mga mata ang malalaking salita sa unahan ng dokumento. DEEDOFABSOLUTESAL. Deed of Absolute Sale. Hindi niya lubos na naunawaan ang wikang Ingles. Ngunit nang bumaba ang kanyang tingin sa katawan ng papeles, nakita niya ang mga salitang Tagalog na itinuro sa kanya sa karton. KASULATAN NGBENTAHANNGLUPA. Kasulatan ng bentahan ng lupa. Kasunod nito ang numerong nakasulat ng malaki. 10 million pesos. Kumukulo ang dugo ni Hazel sa kanyang natuklasan. Hindi lang 5 milyon ang nakasulat, kundi 10 milyon. Hindi ito dokumento tungkol sa ospital, kung hindi ang mismong kontrata ng pagbebenta ng lupa sa Cebu. Agad na itinuon ni Hazel ang kanyang pansin sa isip ni Joshua upang malaman kung nasaan ang tunay na buyer mula sa Cebu. Sige na, pirmahan mo na yan. Naghihintay na si Don Roberto sa Diamond Hotel ngayon. Kapag nakuha ko ang pirma mo, dadalhin ko agad yan sa kanya para makuha ko ng cheque na nagkakahalaga ng 10 milyong piso. Nalaman na ni Hazel ang kanyang kailangan. Si Don Roberto ay kasalukuyang nasa Diamond Hotel, naghihintay sa transaksyon. Tumingin si Hazel kina Carmelito at Joshua
Naabot-abot ang kaba habang naghihintay sa kanyang galaw. Sige po, Tito. Joshua, pipirmahan ko po ito para mailigtas si Tita Amanda. Pero sandali lang po, naiihi po ako. Pupunta lang po ako sa banyo saglit. Pagbalik ko po ay pipirmahan ko na. O sige, bilisan mo Hazel. Walang oras na dapat tayong sayangin. Mabilis na tumalikod si Hazel at naglakad patungo sa dulo ng koridor. Ngunit imbis na pumasok sa banyo, dire-diretso siyang lumabas ng sliding door ng ospital. Pumara siya ng isang taxi at sumakay sa loob. Manong, sa Diamond Hotel po. Pakibilisan po natin, may emergency lang. Mabilis na humarurot ang taxi patungo sa Diamond Hotel habang si Hazel naman ay nakatitig sa labas ng bintana. Ang kanyang puso ay pumapalo ng napakabilis. Hindi dahil sa takot, kundi dahil sa adrenaline. Sa unang pagkakataon sa kanyang buhay, siya na ang may hawak ng kanyang sariling kapalaran. Pagkaraan ng 20 minuto, huminto ang taxi sa tapat ng naglalakihang glass doors ng Diamond Hotel. Mabilis na nagbayad si Hazel at dire-diretsyong pumasok sa loob ng malawak at marangyang lobby. Kumislap ang kanyang mga mata sa ganda ng paligid. Ngunit wala siyang oras para mamangha. Kailangan niyang mahanap si Don Roberto ngayon din. Naglakad siya patungo sa front desk counter kung saan may 2 receptionist na abala sa pag-aasikaso ng mga bisita. Hello, miss. Bisita ako ni Don Roberto. Hindi pa man niya natatapos ang kanyang sasabihin ay nakita niya si Don Roberto kasama ang asawa nito na naglalakad palabas ng hotel. Tumakbo siyang nilapitan nito. Hello po, Don Roberto! Oh, wait. You look familiar. Yes po, ako po si Hazel Soberano. Yung may-ari po ng lupa sa Cebu. Ah, right. Oo nga pala. Nakapag-video call na tayo before. Kasama mo noon ang tiyahin mo, right? Yes po, ako nga po. Good morning po sa inyong dalawa. Siya nga pala, ang asawa kong si Sitara. Hello po, madam. Bakit ka na pa rito, Hazel? Gusto ko lang po sabihin sa inyo na niloloko po kayo ng tiyahin ko at ng pamilya niya. Nagkatingin na ng mag-asawa. Anong ibig mong sabihin, Iha? Mabuti pa, pag-usapan natin ito sa may restaurant sa harapan. Salamat po sa pagkakataong makausap kayo, Don Roberto, Madam Sitara. Kasalukuyan silang nasa isang tahimik na sulok ng restaurant sa tapat ng hotel. Pagkalapag ng waiter ng kanilang mga inumin, ay agad na naging seryoso ang ambience sa kanilang hapagkainan. Iha, diretsuhin mo na kami. Kanina mo pa sinasabing niloloko kami ng pamilya mo. Anong ibig mong sabihin? Huminga ng malalim si Hazel. Itinuon niya ang kanyang konsentrasyon upang basahin ang takbo ng utak ni Don Roberto habang nakatitig ito sa kanya. Diyos ko, mukhang nagsasabi na ba ng totoo ang dalagang ito at maayos siyang kausap. Sino ba talagang nagsasabi ng totoo rito? Ayokong mabaliwala ang 10 milyong piso na inilaan ko para sa lupang ito sa Cebu. Ayokong magkaroon ng problema ang negosyo ko. Iyon po ang malaking kasinungalingan, Don Roberto. Gumawa po ng peking aksidente si Tita Amanda kasabot si Doc Ramos at sinabing kailangan daw nila ng malaking halaga para sa peking operasyon ni Tita Amanda. Diyos ko! Bakit daw? Para i-pressure ako na mabenta na kaagad sa inyong lupa ko sa Cebu. Anong ibig mong sabihin? Bakit ka naman nila ipipressure, Iha? Kasi po, nabanggit naman na po siguro ni Tita Amanda sa inyo na no read, no write ako, hindi ba? Hindi po kasi ako nakapag-aral dahil maaga akong kinupkup ng tiyahin ko at hindi nila ako pinag-aral para habang buhay nila akong maging alipin. Ang sabi nila sa akin, 5 milyong piso lang ang halaga ng lupa. Tama po ba? Hindi, Iha. 10 milyong piso ang usapan namin. Hindi 5 milyon. Opo, ang plano po nila, palabasin sa akin na 5 milyon lang ang halaga ng lupang iyon para makuha nila mula sa akin ang 5 milyon. Diyos ko. Napakasalbahe naman pala nila kung totoo yan. Nasaan sila ngayon? Gusto ko silang makausap para magkaliwanagan tayong lahat. Nasa ospital po sila ngayon. Naroon din po si Tita Amanda, nagpapanggap na walang malay. Kaya po ako naparito. Dahil kanina, pinapapirma nila ako ng kontrata. Tinakasan ko lang po sila ngayon para makausap kayo at masabi sa inyong totoo. Nanlaki ang mga mata ni Sitara sa narinig. Agad na sumingit ang asawang negosyante.
Kaya pala nagmamadali si Joshua na dali ng papeles dito ngayong hapon. Ang buong akala ko ay talagang para sa kabutihan mo ang transaksyon dahil ikaw ang may-ari. Hindi ko matatanggap na ang pera ko ay mapupunta sa mga manlolokong yun. Iha, huwag kang mag-alala. Ang pera ay nakahanda na sa tseke. Pero dahil ikaw ang legal na nagmamay-ari ng lupa, hinding-hindi namin ibibigay ang 10 milyon kina Joshua. Anong gusto mong gawin natin ngayon? Ngumiti ng bahagya si Hazel. Isang ngiti na puno ng paninindigan. Ramdam na ramdam niya ang proteksyon ng mag-asawang Don Roberto at si Tara. Don Roberto, Madam Sitara, gusto ko pong tuluyan ng matapos ang panloloko ng pamilyang ito sa akin. Gusto ko pong pirmahan ang deed of absolute sale. Gusto ko pong makuha ang bawat sentimo ng 10 milyong pisong iyon. Maaari mo ba kaming samahan sa ospital, Miss Hazel? Pwede naman po, Don Roberto. Let's go. Habang nasa loob ng sasakyan ni na Don Roberto patungo sa ospital, walang tigil ang mabilis na tibok ng dibdib ni Hazel. Hindi ito dahil sa takot, kundi dahil sa pananabik na wakasan ng mahabang panahon ng pagiging utu-uto sa kamay ng kanyang pamilya. Samantala, sa koridor ng pribadong ospital, kasalukuyan ng pabalik-balik ng lakad si Joshua sa tapat ng pintuan ng banyo ng mga babae. Tumingin siya sa kanyang mamahaling relo. Mahigit 45 minuto na ang lumipas pero hindi pa rin lumalabas ang kanyang pinsan. Papa, ano ba nangyari sa babaeng yan? Ang sabi niya naiihi lang siya pero mag-iisang oras na siyang nasa loob. Baka kung ano nang ginagawa niya dyan. Kanina pa natin siya tinatawagan pero ayaw niyang sagutin ang tawag natin. Ay mukhang wala ata siya dyan. Alangan namang magtatagal yan dyan. Isang oras na magmula nang magpaalam siyang magbabanyo lang siya. Mukhang tinakasan na nga niya tayo. Kung tinakasan niya tayo, hindi kaya ibig sabihin ay nabasa niya yung nakalagay sa contract. Pumasok sila sa loob ng kwarto ni Amanda, kasama si Dr. Ramos. Amanda, gising. Tayo-tayo lang nandito. Dumilat si Amanda. Ano na? Kanina pa ako nakahilata rito. Ang sakit na ng likod ko. Nawawala si Hazel. Hanggang ngayon hindi pa rin bumabalik. Saan naman nagpunta ang gagang yon? Yun ang hindi ko alam. Hindi kaya nakakabasa na siya? Diyos ko, hindi pwede. Baka nalaman niyang yun yung kontrata ng lupa. Yun na nga eh. Kanina pa namin tinatawagan pero hindi siya sumasagot. Nawindang sila nang biglang bumukas ang pinto ng kwarto. Pumasok ang 3 tao. Sina Don Roberto, si Tara at si Hazel. Nanlaki ang mga mata ng 4 at halos kumawala ang mga kaluluwa nila sa gulat dahil sa kanilang nakita. Huling-huli si Amanda na nakaupo at gising na gising. Hihiga pa sana ito para magpanggap pero huli na ang lahat. Hazel! Don Roberto! Bakit magkakasama kayo? Don Roberto, ano pong ginagawa niyo rito sa ospital? Ang sabi po ng anak ko ay magkikita kayo sa Diamond Hotel pagkatapos mapirmahan ng mga papeles para sa operasyon ng asawa ko. Hindi sumagot si Don Roberto. Imbis na makipagkamay, tumitig lang ito ng matalim kay Carmelito. Sa puntong ito, itinoon ni Hazel ang kanyang konsentrasyon sa utak ng kanyang pinsan na si Joshua. Ang mga boses na sumabog sa kanyang isip ay puno ng matinding panik at takot. Diyos ko, bakit kasama niya ang buyer? Nabisto ba kami? Paano nakapunta ang babaeng ito sa hotel nang hindi namin nalalaman? Patay na. Mabubulilyaso ang 10 milyon namin. Anong ibig sabihin nito? Isang kasinungalingan lang ba ang lahat ng yon? Don Roberto! Ano kasi? Tita Amanda, ang akala ko po, nakomatos na kayo at na-aksidente. Bakit po gising na gising kayo? Ano? Kasi, nagising na ako. Pero ang akala ko po, kailangan niyo po ng 1 milyong piso para sa operasyon ninyo. Kaya nga po ninyo ako pinapapirma ng kontrata, hindi ba? Hazel, nagkaroon lang ng kaunting good progress sa kondisyon ng pasyente. Isa pong milagro ang nangyari sa kanya. Mukhang hindi na niya kailangan ng operasyon ngayon. Anong hindi na kailangan ng operasyon? Doktor ka ba talaga? Sinong pinaglololoko mo? Huwag mong sabihin kasabot ka ng mga yan. Hindi ho sa ganun, sir. Hindi ako makapaniwala na tinatangka niyong lokohin ng isang babaeng walang kalaban-laban. Napakasama ninyong lahat.
Simula ngayon, hindi na matutuloy ang transaksyon. Wala akong ibibigay ni 5 duling sa inyo. Tara na si Tara. At lumabas na ng kwarto ang dalawang matanda. Naiwan ang mga taong balasubas at si Hazel. Ikaw! Anong ginawa mo? Bakit kasama mo siya? Para isiwalat ang lahat ng panloloko ninyo sa amin. Ang akala nyo ba, hindi ko nabasa ang kontrata kanina? Oo, hirap pa akong makapagbasa ngayon. Pero kahit papano, may mga salita na akong nababasa ngayon. Matagal ko nang alam ang tungkol sa plano ninyong ito. Walang hiya ka. Alam mo naman pala pero hindi ka na lang nanahimik. Hazel, matapos ang mahigit 15 years naming pag-aalaga sa'yo, ito lang ang igaganti mo sa amin? Igaganti? Wala naman akong utang na loob sa inyo, tiya at tiyo. Oo, pinatira niyo ako sa bahay niyo. Pero ang kapalit nun, ginawa niyo akong alila at pinagtrabaho. Parehas lang nating napakinabangan ng isa't isa, kaya hindi ko kailangan magkaroon ng utang na loob sa inyo. Napakawalang hiya mo? Ang akala ko, isa kang anghel. Ang haba rin pala ng sungay mo. Opo, ganun na nga po. Kaya pala ayaw niyo akong pag-aralin dahil gusto niyo akong maging alila habang buhay. Ayaw niyong matuto ako at magsimulang kalabanin ng lahat ng pag-aalipusta niyo sa akin. Pero hindi na ako papayag simula ngayon. Mag-aaral na ako gamit ang 10 milyon mula kay Don Roberto. Kung ganun, sige. Pero bigyan mo kami ng kahit 1 milyon lang. Para saan? Para sa lahat. Tulad ng pagkain. Lahat ng kinain mo magmula nung bata ka. Hindi ko kailangan bayaran yon. Dahil sa tuwing pagkatapos kong kumain, ginagawa kong lahat ng gawaing bahay nung walang bayad. Wala kayong makukuhang ni 5 duling mula sa akin. At saka lumabas ng kwarto si Hazel at sinunda ng dalawang matanda. Don Roberto! Madam Sitara, sandali po! Hingal na hinabol ni Hazel ang mag-asawa sa labi ng hospital. Lumingon si Don Roberto at sa pagkakataong ito, wala na ang galit sa kanyang muka. Palihim siyang ngumiti kay Hazel habang si Madam Sitara naman ay agad na humawak sa kanyang kamay. Huwag kang mag-alala, Hazel. Itutuloy natin ang bentahan. Hindi ko papayagang masayang ang lupain ng mga magulang mo. Wala ka na bang ibang kapamilya, Hazel? Wala na po, madam. Mahirap talaga kapag no read, no write. Kaya importante ang edukasyon at kaalaman. Kahit gaano kakayaman kung wala kang pinag-aralan, mabilis na mauubos ang pera mo dahil sisip-sipin nila ang yaman mo sa pang-uuto sa'yo. Kaya nga po, madam, maraming salamat po. At dahil dyan, tutulungan ka naming makapagsulat at makapagbasa. Saka na natin ituloy ang transaksyon kapag ready ka na. Kapag nakakasulat ka na at nakakabasa. Para naman mabasa mo ng mabuti kung ano mga nakasulat sa kontratang pipirmahan mo. Tama yun, Hazel. Hindi ka dapat pumipirma ng mga kontrata nang hindi naiintindihan ang mga nakasulat doon. Wala ka bang ibang matutuloyan ngayon, Hazel? Wala po, Don Roberto. Kailangan ko pong umalis sa bahay ni Tia dahil kung hindi, siguradong pag-iinitan nila ako. Huwag kang mag-alala. Kami nang bahala. Maghahanap tayo ng isang apartment na pwede mong pansamantalang tirhan. Magpapadala rin kami ng tutor para sa'yo. Siya ang magtuturo sa'yo kung paano magsulat at magbasa. Nako, salamat po, Don Roberto. Kahit ibawas niyo na lang po yun sa 10 milyon para hindi po nakakahiya. Kung yan ang gusto mo. Nakahinga ng maluwag si Hazel. Itunoon niya ang kanyang konsentrasyon sa utak ni Don Roberto at narinig ang malinis nitong kaisipan. Gusto kong protektahan ang dalagang ito. Karapat dapat sa kanya ang 10 milyong piso para makapagsimula siya ng bagong buhay at makapag-aral. Mabilis na inasikaso ni na Don Roberto at Madam Sitara ang lahat ng pangangailangan ni Hazel. Sa loob lang ng 2 araw ay nakahanap sila ng isang tahimik, malinis at ligtas na apartment sa kalapit na lungsod. Agad na lumipat doon si Hazel bitbit ang kanyang napakakaunting gamit. Sa unang pagkakataon sa kanyang buhay, nakatulog siya sa isang silid na walang sumisigaw sa kanya, walang naguutos at walang nagbabalak ng masama. Kinabukasan ay dumating ang kanyang bagong tutor na si Teacher Clara na kinuha ni na Don Roberto para sa kanya.
Dito na nagsimula ang puspusang pag-aaral ni Hazel. Dahil sa talas ng kanyang isip at memorya pagkatapos ng aksidente, hindi na siya nahirapan. Mula sa pagduduktong ng mga titik upang maging salita, hanggang sa pag-unawa sa mahihirap na pangungusap sa wikang Filipino at Ingles, mabilis na natutunan ni Hazel ang lahat sa loob lamang ng 3 linggo. Habang tahimik na nag-aaral si Hazel, nagngingit-ngit naman sa galit at takot ang kanyang pamilya sa kabilang lungsod dahil hindi na nila siya mahanap. Uisit ka talagang babae ka? Nasaan ka na ba? Joshua, wala pa rin bang balita kung nasa ng gagang yan? Wala ma. Pumunta na ako kay Sasha pero ang sabi ng amo niya ay naglagay na sila ng CCTV at hindi na raw doon pumupunta si Hazel. Ma, natatakot ako. Baka nakuha na niya ang 10 milyon kay Don Roberto. Hindi ba, Ari, yan? Ang sabi ng kontak ko, hindi pa raw pinipirmahan ni Don Roberto ang deed of sale dahil hinihintay pa raw si Hazel para sa formal na pirmahan. Tama. Kaya kapag nahanap natin ang hampas sa lupang yan, itutuloy natin ang plano sa family outing sa susunod na linggo sa Boracay. Doon natin siya tatapusin para sa atin mapunta ang lupa. Hindi alam ng pamilya na ang bawat galaw at salita nila ay alam na ni Hazel. Isang araw, isang magandang balita ang hinihatid ni Hazel sa Don at Donya. Sinabi niyang nakakabasa na siya mapatagalog man o English. Dahil doon, pumunta sila sa bangko upang gawa ng bank account si Hazel. Proud na nag-fill out si Hazel ng mga impormasyong kailangan niyang ilagay sa mga dokumento. At matapos noon, saka sila nagpirmahan ng kontrata. May hawak na panulat si Hazel. Tinitigan ng deed of absolute sale. At sa pagkakataong ito, malinaw at buong-buo na niyang nabasa ang bawat linya. Kasama ang numerong 10 million pesos. Handa na po akong pumirma, Don Roberto. Nilagdaan ni Hazel ang kanyang pangalan ng may malaking kumpiyansa. Kasabay nito, pumasok ang direct bank transfer mula kay Don Roberto diretso sa kanyang bagong solo savings account. Hawak na niya ang buong 10 milyong piso. Malaya na siya. Congratulations, Iha. Ang 10 milyong yan, madali lang iyan mauubos. Kaya mag-aral ka. Huwag kang mahihiya kahit na puro mga bata ang magiging kaklase mo. Walang nakakahiya sa pag-aaral dahil wala iyon sa edad. Ang pag-aaral ay walang katapusan anuman ang edad mo. Hindi iyan nagtatapos kapag nakagraduate ka na ng kolehiyo. Salamat po, Madam, sa advice. Susundin ko po yan. Mag-aaral po talaga ako. Dito na tuluyang nagbago ang takbo ng buhay ni Hazel. Hawak ang kanyang bagong bank account at ang 10 milyong piso na ligtas na mula sa kamay ng kanyang pamilya. Hindi na siya bumalik pa sa bahay ni na Tita Amanda. Sa tulong ni na Don Roberto at Madam Sitara, nanatili siya sa kanyang apartment upang mag-focus sa kanyang pag-unlad. Samantala, 1 buwan ang nakalipas. Hindi ako papayag! Hahanapin ko ang babaeng yan at kailangan kong makuha ang porsyento ko sa lupa ng kapatid ko! Galit na lumabas si Tita Amanda sa kalsada sa tapat ng hospital nang hindi tumitingin sa kaliwat kanan. Ngunit sa hindi inaasahang pagkakataon, tila ba gumanti mismo ang tadhana sa kanya. Isang humaharurot na e-bike ang biglang sumulpot sa kanto. Nabangga siya nito. Aray! Diyos ko! Mabilis na natumba si Tita Amanda sa simento habang sumisigaw sa matinding sakit. Agad na tumakbo palabas sina Carmelito at Joshua upang tulungan siya. Binalikan silang muli ni Doc Ramos at dinalang pabalik si Tita Amanda sa loob ng emergency room. Pagkatapos ng pagsusuri, napailing ang doktor. Mukhang nabali ang kaliwang braso ng asawa mo dahil sa impact ng bike. Pero huwag kayong mag-alala. Hindi naman ito life-threatening. Sadyang kailangan nyo lang magbayad ng totoong bill ngayon para sa semento ng braso niya. Naiwang umiiyak sa totoong sakit at matinding panghihinayang si Tita Amanda habang nakasimento ang kanyang braso. Habang si Joshua at Carmelito naman ay walang magawa kundi magkamot ng ulo dahil wala na silang makukuhang pera mula kay Hazel. Habang nangyayari ang totoong karma sa kanyang pamilya, malayo na si Hazel. Kasalukuyan na siyang naglalakad patungo sa kanyang bagong apartment upang magsimula ng bagong buhay. Mahigit 1 buwan ang nakalipas matapos ang transaksyon.
Nagpasya si Hazel na bisitahin ang kanyang matalik na kaibigan na si Sasha sa labas ng bahay ng amo nito. Bitbit ang isang simpleng sling bag. Malawak ang ngiti ni Hazel habang papalapit sa kanya. Kumusta naman ang best friend ko? All may sarili ng apartment. Salamat sa tulong mo at hindi nila ninakaw sa akin ang pera ko. Inabot ni Hazel kay Sasha ang isang puting sobre. Pagkabukas ni Sasha, nanlaki ang mga mata nito nang makita ang 10,000 piso. Ang laki nito! Ano ka ba? Hindi mo naman kailangan gawin to. Sasha, kung hindi dahil sa pagmamalasakit mo at sa mga letrang itinuro mo sa akin sa notebook noong una, baka hanggang ngayon, utu-utu pa rin ako at baka napapirma na nila ako dahil sa panloloko nila. Utang ko sa iyong kalayaan ko ngayon. Napaiyak si Sasha sa matinding tuwa at muling niyakap ng mahigpit ang kanyang kaibigan. Thank you so much, bestie! Paglipas ng 2 buwan, nakatayo si Hazel sa tapat ng gate ng kanyang bagong paaralan. Tiningnan niya ang malalaking letra sa arko ng unahan ng gusali. Edukasyon at kaalaman. Dahan-dahan siyang ngumiti habang hawak ang kanyang mga bagong libro. Ngayon, hindi na lang niya naririnig ang madidilim na isip ng mga tao sa paligid niya. Kaya na rin niyang basahin at isulat ang kanyang sariling magandang kinabukasan ng may buong talino, dangal at kalayaan. Ang kanyang kwento bilang isang no-read no-write ay formal nang nagtapos at nagsisimula na ang kanyang bagong yugto bilang isang malaya at matatag na babae. Talaga namang isang napakagandang kwento ang napakinggan natin ngayong araw na to. Anong masasabi niyo sa naging takbo ng kwento? Ikomento lang ito sa baba at tiyak na babasahin namin yan.